Okay, magandang gabi sa atin lahat mga babayan. Papugi po na tayo at syempre bumabati tayo sa lahat po may mga karamdaman sa ating buhay, pangkalusugan na naghahanap po ng tamang suggestion at kuro-kuro para po sa kagalingan ng ating po mga minamahal mga senior citizen ay muli po tayong nahamon ng pangilan-ngilan na dumarating po sa mediko natin. Sinasabi po nga natin, hilot-hilot lang yan mga Pinoy, no? Hilot-hilot lang. At pinababa na po natin ang ating category para po wala na po tayong masagasaan pang mga teorya ng ating pong pangkalusugan mediko. Pinababa na po natin. At ginaya na po natin ang bugtong na anak ng ating Panginoong Ama sa Langit na nagbuwis buhay para po sa ating mga kasalanan. At katulad din po ng mga ibang kinikilalang Diyos. No? Mapa Buddha, Mapa Allah, yan po ay sinasamba po natin. One God, one nation. Wala po tayong sinisino dito. At lahat po tayo ay dalawang kamay ay sumasaludo po sa ating bansang Pilipinas at sa buong mundo. Para po siyempre mayanig, no? At magkaroon po ng kasaysayan ng ating pong lupain ito ng Pilipinas sa gitnang silangan, sa timog silangan ng Asia. No? Katulad po ng Thailand, no? Ginigiba na ng kalamidad. Ayan po ay galing po sa Panginoon. No? Kung bakit po nayayanig ay siyempre, wag natin pong pamarisan ng mga development ng mga technology. Yan po ay against sa nature ng Panginoon. Kaya po niyayanig ang lupa, ang langit, ang kalangitan ay niyayanig. Ganun din po ang inyong lingkod. Niyayanig natin ang lahat ng mga reklamo ng mga senior citizen. At bagamat na ano po ako nababanasan sa mga complaint na to, yung mga pulmonary na mga lola, may nabasa po kasi akong isang Quran, no? At isang Biblia ng Buddha, na yung napuntahan po namin na astral projection nung araw pa po ako'y bata, ay lumabas ako sa muho namin. Hindi ko alam kung totoo ba to o katang-isip po palaginip ng nung araw. At tinigil ko na po yun. Sapagkat mahirap na. Ay yung isa ko pong kasama sa astral projection, sa sobrang lakas po ng amats niya, doon nag-concentrate sa tubig. Hindi na po bumalik. Ayaw na niyang bumalik kahit po anong gawin po naming revival. Ayaw na niyang bumalik. Ayaw ko na pong mag-commentation sa mga kapatid po natin ng mga albularyo, babaylan na sabi po nila pag wala raw pong kamatayan ng mga espiritong ito na nakasanib sa atin, wala na raw pong parusahan si Satanas. Parang sinabi ng mga kapatid ko na wala na talagang kamatayan ng satanismo. Ganun ba yon? Bakit si Satanas ay hanggang ngayon buhay? May pangilang-ilang pong nagsasabi sa amin. At ang kuro-kuro po natin, kung talagang buhay si Satanas, ano po tayo, dual po tayo dyan. No? Maring hindi, maring tama. No? Maring isa lang, maring siya lang. The light and the darkness is only one, as my master said. So we follow for this theory, but then we try to, simplify and analyze which is the most relevant, and the truth will be revealed. No? But somehow we have to imagine, and we are going to search for the truth. Because that is totally embraced by your servant. No?
nahawakan ko na yan ang katotohanan. Kaya alam po, hindi po natin yan na binibigyan ng puwang para po natin bigyan ng debate. Kasi po, non-partisan tayo sa lahat po ng jury. Ang ating po pag-usapan ngayon na Luzon, Visayas, Mindanao, papuri po sa lahat at siyempre sa lahat ng mga Diyos natin, ng mga pinaniwalaan. One God, One Nation po tayo, ay tayo po lagi pong kapartner ng katotohanan at pananalig ng bawat isang Pilipino, bawat isang tao dito sa mundo ay akap po natin sila. Ang aking pong board ngayon ay ang mga senior citizen na talagang humamon sa atin. No? Hindi ko na po pinaputage yung mga iba. Hanggang sa si President Nestor Jan sa Midna, Bill, dyan po sa Angono, Barangay San Isidro, ay namangha din at driver pala siya. At sa totoo lang po, hindi po kami in particular sa lahat ng aspirant po ng mga candidate for the this coming election, no? Kaya po hindi po kami sumama sa kanilang meeting sa mga senior, kaya dito lang po kami sa chapel. At salamat po sa sa mga presidente ng chapel sapagkat bukas puso po silang nagbukas ng kanilang chapel. At hayaan po ninyo at bibigyan po namin kayo ng mga lay minister dyan. Kukontak po tayo sa mga lay minister po natin para po mabigyan po ang inyong simbahan ng pari, no? Yung volunteerism na kahit po walang dalang alay ay magmimisa. Kaya po ang inyong lingkod, guys, gusto ko na rin po maging lay minister somehow, someday. Para po kahit na walang bigas na pangsaing, i-share natin ang gospel ng Panginoon. Ganun lang po yan. Siyempre, malapit na po tayo maging senior, kailangan po natin na mag-share. So, batay po sa aking kalaman at aking nasaksiyan sa hamon kanina. Yung pong pulmonary, yung pong obstruction ng puso, enlargement, no? Etc. At nahirapan na po itong mga senior citizen natin, ay hinamon po tayo. Hinamon po tayo na raw po ang pamamaraan at hindi pa raw po sila talaga sumusuko na hanapin ang tunay na daan sa kalusugan ng himala ng Panginoon. Sinasabi ko nga po ito, may pagkayo ito, language. At ang hinahanap po natin sa mga master po natin, sa mga apo, babaylan, ay yung style na UFO, no? Alien languages, no? Na i-enhance po natin yung chakra, no? Yung chakra po na once na you say a little bit and you say a little think about the word's power, everything might be possible and really possible, and it will work, no? As sooner it will work, and just be pay attention and believe on what it will happen. Ganun po yun eh. Only say the word and it will be healed and you shall be healed. Yun po ang nasabi sa Bible. But yung pong sinasabi natin, mga kapatid kong albularyo, mga doktor namin na sinasaluduhan at mga albularyo sinasaluduhan, yung po kasi mahikang ito. Pag dinala mo po sa dimension na napuntahan namin nung araw, walang bisa. Wala. Ang paghayag po siyempre tumatanda na po ako, ang gusto ko pong ipayag, marami pong Diyos. Diyos na mga puno, Diyos ng mga bulaklak, Diyos ng mga ibon, na gumagabay po sa atin pag tayo po napunta sa mga dimension na yan. Totoo po na talagang maari o tama na ang lingwahe po ng ating Bertudes ng Latino ay maaaring hindi tumatalab sa mga espiritong ito. Tama naman yun. I believe. But I say it again clearly and briefly na napapahinto. Hindi man napapatay, napapahinto at nalulusaw at sumasabog. Again, namatay ba? It's only God knows the reality of this stories. If that is
totally killed, and it's only been diffused for a while and return once more just by seconds. No? Kumbaga, napatay mo ngayon, mabubuhay na naman. Kaya may rush back na tinatawag eh. Turo mo lang, it will really happen. And you think it about it and believe it, and it will happen. So, the law of I don't know if that is the gospel of Moses na nasa Exodus, na we have the right to kill the bad spirit, and I pursue and I regret if that is really allowed by our Almighty God, the true Master, to kill this bad spirit. Pag kayo po nakita ko doon sa kay Idol Apo Felix, ano po? Ganun talaga eh, may ganun pong kasaysayan na minsan papalimutin ka at yung faith mo hihina kaya hindi mapatay-patay. Sometimes nangyayari po yan. Kaya sinasabi ko nga po, abay, i-develop mo. I-develop mo yung chakra na hindi ka napupugot, hindi ka na magsasalita, basta't ano lang, language lang or gestures. Pwede po mangyari. Parang genie. Wish as you could wish. And it will happen. No? As in, it will be done accordance with the true Master in heaven. The true Master. The God of all God. If that it will happen, then we don't know. Kaya po sa akin pong language, ano lang po naman yun, para magpapansin lang tayo. But I do not argue. No? Wala po akong sinisino at wala po akong dinidebate sa lahat ng mga yan. Papansin lang po yung lingkod. But then, sinasabi ko na ang aking pong paglalabas ng aking hinaing at mga emosyonal ay para lang po sa entertainment yun. Wala po akong pinapaboran, wala po akong pinapahinaan, and so be it. Judo po yun eh, bakit ko gagawin yun? Hindi naman pwede silang tumaas sa pinag-aralan namin. Walang tataas. Sinong tataas dyan? It's about the death energy. Nobody don't understand what I'm spoken in here. Walang makakaintindi kasi hindi nila kayang gawin yun eh. Bakit ako'y sasalangsang sa kanila? If you are on the top, on the ladder, and then so be it, try. Say what I'm saying. Done what I've done. So that's it. So sa Tagalog po, kung ano nagagawa ko, sobrahan mo. If you can do it, and then it's up to you. Try. So ang language po ito parang UFO, alien. Na hindi na tayo dadaan sa mga kuskus balungos, sa mga ipit-ipit na sinasabi nung ating idol sa Sikihor. Wala na ipit-ipit. Rekta. Rekta. Okay yung idol ko na albularyo na yun eh. So, wala po akong sinasabi na mga bagay na hindi kalugod-lugod sa mga kapatid kong albularyo. Wala. Nagpapansin lang po ang inyong lingkod. Sapagkat alam po naman ninyo na talentadong Pinoy ang inyong lingkod. Ako na po nagtataas ng sarili ko. Talentadong Pinoy po ito. Na hindi kayang matuklasan ng kahit sinong channel. Yung po ang totoo niyan. Kung ang tatay ko na experimental ko yung kanyang Potim, Doktor, bago pumikam, sumabog ka. Atar, barbatar, sidorom. Patulong ka. Yan. Pag gusto mong, hindi ka na abutan ng buhay, Yuxi. Marami po kasing nagpaparamdam sa akin dito sa bahay namin eh. Kasi po ito yung bundok. So, makikita po ninyo sa aking advertisement kung paano po ang laban. Ay parang minamagic lang, ganyan lang po yun. Kung ang COPD, obstructive pulmonary diseases, ay sininok lang po, no? At talagang nakakita ako ng emergency sa papa ko, no? Pagsugod sa hospital talaga yung pala, binibigti na siya ng saliva, no?
plema. Yung palang problema ng papa ko na hindi po kayang tanggalin ng kahit anong tableta ng doktor. At nung sinabi po sa akin ng tatay ko na siya ay nakikita ko yung kanyang hintuturo at sa kanyang towel, tinutusok po niya ng ilalim, nalaman ko na yung pala ay saliva. Hindi naman po sa akin nagsasabi, kala ko lang yung obstruction ng puso. Siyempre, pag mga ganyan po may mga obstruction na sinasabi, siyempre, clog na po lahat yan ng mga alveoli, mga tawag dito, yung mga veins niyan sa puso, clog na po yan eh. Kaya automatically, I presume that is almost acute and chronic. So, what I did is harmonized technique. Hindi mo pwede pong i-diffuse with pressure. Katulad po nung ginamot ko ang papa ko sa COPD, talagang binigyan ko po ng 5 minutes, no breathing. Ang problema po, nagmalaki sa akin ng pamilya kong ito. For about how many long years, no? May mga doktor pinalimutan na yung mantra na yun. Kaya nung mapapatira na po ng hiningan tatay ko, yun, tumawag muli sa akin. At ayun, nag-gargle po ng aming antidote, tanggal. At syempre, sa mga ganyan pong may COPD, kaya sinasabi ko pa, pag may pneumonia ka, ay sigurado mababa ang hemoglobin mo at huwag na po kayong mag-intake ng anti-hypertension, no? Pababain ng inyong pressure ng dugo kasi wala na po kayong oxygen wala na kayong hemoglobin, pababain pa, mali po sa tsuri yun. Intercept po natin ang mga kamalian ng ibang manggagamot. Hindi lang po sa nagmamarunong. Kailangan po natin maging practical. Walang oxygen, walang hemoglobin, mababa ka, automatic, basahin mo ang tsuri. Kung ano ang tsuri, siya ang gamot. Ang tsuri po ang magpapalaya sa atin. Yung signs and symptoms. Don't go away with this protocol. No? Once the protocol is totally happening and you diffuse it, no? And you resolve this signs and symptoms of your deadly sickness, and then that's the time to get away on it, get rid of on it, no? So it's very simple way to do. Kailangan po asasin lang tayo. So in particular po, nanawagan ako sa may mga simbahan, yan po ay nasa bugtong ng anak ng ating Panginoong Yahweh na si Yesu Kristo. O ano man po denomination sala, nasa ala, alam ko isa lang yan. I-open po natin ang ating bantayog ng altar. No? Huwag po natin saraduhan yan. Patayan. Pag po tayo ay nag-close ng simbahan. Kaya kung tayo paniniwala sa Panginoon na ang kanyang gawa ay pagpapagaling ng araw, bakit nakasarado ang simbahan? Ang mga ang mga health center, walang nagtuturo. Walang misyonaryong pumupunta. Ang gagawin po natin dito sa Pilipinas? Anong gagawin na lang natin? Ito po isang komentary. Boto ng boto na ang kapaligiran ay nandyan. Nag-aalap ang malagim na karamdaman sa bawat isang pamilya natin. Nasaan na? Nakakaawa mga nanay na nakita ko. Hindi na po ako, bawal po raw kung kamutin ninyo. At ang puso ko po'y barado. Ang dami ko pong nandun. Kaya palis na po, kunti na po akong palis sa ganitong missionary. At nakita ko na po ang kalagiman ng buhay na pagiging isang older citizen. Kung paano tayo magkaroon ng caregiver, no, na may talento. May intercept lahat ng kamalian ng mediko. Ang pagmagpapalaya po sa atin ng Panginoon, hindi po tayo yung ating pong mga iniudulong mga manggagamot. Hindi po, ang Panginoon po yan. Ang miracle ng Panginoon. Kung may mga katulad ko po na talagang hinyo, pumunta kayo dito sa amin. Hamon po yan. Pumunta kayo sa amin, magsilbi ka, magdagdag ka, lahat na. Kausapin mo, kahit na sino pang investigative network, ipakita mong galing mo, talentado. Ibang-iba ang Pinoy. Yan po ang hamon ko. Kahit albularyo ka, magsalita ka. Sa ngayong panahon.
Ay ako, taasan na po ako nagsasalta, hindi pa rin ako matilibay. Walang bumangga, isa. Kahit sa NBI pa, PNP, sige. Tilibay mo ako, sabihan mo. Sana hindi man ito maging masama. Kasi po, naawa lang ako sa mga senior. Grabe. Inaapoy ng asma, inaapoy ng plema, inaapoy ng luga, inaapoy ng pagkabingi. Lahat na. Nandito na po sa ating bansang Pilipinas. Ang salot na dala ng best friend natin. Yung po may sungay. Ang daming reliyon po natin sa ating paligid, pero ano ang nakaupo sa atin? Karamdaman. Sabi nila, ano raw po, yung wrong diet. Maraming KFC, maraming fast food chain, aristocrat, lahat na. No. Hindi po yan ang problema. Hindi yung pong problema naglalabasan na yan. Ang pinakang problema po natin ay nagiging pong tamad ang bawat isa sa atin sa pagluluto. At wala na pong nagmamanis ng fishery natin, ng karagatan, ng agriculture po natin. Wala na halos, nakapreserve na lahat. Naging professional na po tayo, nag-opisina na, nawala po mga farmers, nawala ng mga fisheries para po sa education. Wala na po nag-preserve ng pagiging fresh na mga pangailangan natin. Wala na po yun. Kaya po, nandito na ang salot sa atin. Sana po sa ibubuto natin, ang gawin po natin, tingnan po yung ating buhay sa pagiging isang senior citizen. Kung anong meron at wala sa kanila. Yung party list po ng senior citizen, alam ko parang wala eh. Yung sa kalusugan. Ang nangyayari po, okay, bigyan ng mga tableta, okay po rin po. Pero magtanim ng mga herbal na para pong gagawin pong kinakain ng mga baka, kambing, kabayo, ang style. Para po kahit po may mga vitamins na mga tableta na yan, may konting chemical sa pag-intake nila. At least may may mga supplement na i-endorse tayo na talagang fresh lang na parang nganga na inumin. Para po hindi naman po ma-overdose sa mga karamdaman at pabalik-balik lang. Kung pabalik-balik lang po, parang barter lang. Parang si Satanas, pabalik-balik lang, patayin mo, babalik, papatayin mo, babalik. Walang kamatayan. Tama naman yung sa albularyo namin na si Commander Tiger, no? Ganun po ang demonyo. Papatay mo ngayon, babalik ulit. Parang ilagbangon. Napatay mo nga, pero babalik na naman. Yun po yung rest back natin. May mga rest back po ng mga alternator na ginagamit po ang mga ibang mahika, no? Ng ating pong kapatiran sa spiritual. At yan po yung parang UFO, no? Na sinicharge po ng inyong lingkod ngayon at nakakabaliw. Kaya po nandun lang po tayo sa Meridian. Huwag po tayo pupunta doon sa pinakang tuktok, baka po mawala tayo. Hindi tayo na bumalik, gaya yung best friend ko. So, mga kababayan, ang inyong lingkod po ay nagpapaalam po muli at hindi po natin gagawing maikli at mahaba ang talakayan. Sapagkat po si sa GCRH, ay nandiyan po si Alex si Bayan ba yun? Oo, may mga UFO silang pinag-usapan dyan eh. Pero mukhang kabayan, yung araw po na yun ay na-try po lang namin ng grupo na mag-astral projection. At yung isa po namin kasama, hindi na po nakabalik. Yung po ang isang master namin na nag-meditate sa ilalim ng tubig sa swimming pool, hindi na po bumalik. Kahit po iangat namin at tuminga pa, talagang yung kanya pong mindset, yung telekinetic po na mantra niya ay talaga pong sinasabi sa amin na ayaw niyang bumalik. Kaya namatay po yun. So, ito po ang inyong lingkod na nagpapatrol at naglingkod bayan po sa isang misteryo ng aming pong experience sa aming buhay. Sa aming po ngayong edad na to, ay nilalahad po namin ang mga kasaysayang ito na talagang nakakatindig balahibo, nakakasindak o kaindik-indik na pangyayari po ng aking natuklasan sa medikong to. Kaya po, naniniwala po ako sa kabanalan ng Banal Espiritu Santo
Naniniwala po ako dyan na kahit po ang patay pwedeng bumangon, wag lang po naka-imbalsamo. So, signing off. Vamos, sayonara, Philippines. Gracias. Mabuhay po ang Pilipinas.